na bagay at idaan namin sa hindi maganda, ay Lord, distraction po ang aming kahinatnan. That's why tulungan nyo kaming makontento at Lord, maghintay sa tamang panahon na kung saan makamtan, maangkin namin, Lord, ang mga material blessing. We believe na Ikaw ang Diyos na gusto mo, Lord, mag-enjoy ang iyong mga anak sa tamang paraan. Kaya this morning I pray, Lord, please be with us and give wisdom and strength to your servant. I pray for the recovery, Lord, sa sinat, sa lagnat, ni Clint. Lord, siya po'y lumalakad, pero Lord, gumagalaw, pero masama po yung pakiramdam. Give me, O Lord, strength. Wala kaming masyadong tulog ni Ma'am Vic last night, and even the other night, Lord, dahil po sa kanyang sitwasyon ni Clint. But we pray, we beg you, Lord, for your healing power, sa ibigay niyo po sa kanya na Lord, sana mawala yung kanyang init ng katawan. And this I pray in Jesus' name. Amen, and amen. So I mentioned mga kapatid, si Clint, sama niyo sa prayer. Gidala namin siya kahapon. Gipa-CBC namin. Kay 24 hours na po, pabalik-balik ang kanyang lagnat. Nag-worry kami. Baka may dengue. So grabe yung wawaw niya kahapon. Kinuhanan po siya ng blood sample. Okay, at nag-hysterical po siya, nagwala siya. Sabi ko, nagikarga ko siya, hindi injection, yun lang giganon, oh, dito. Tapos, grabe yung iyak niya. And sa awa ng Panginoon, normal naman, pero mainit pa rin, kaya mamaya, plano namin, mag-urine sample na naman. Kung ano talagang cause niya, kay naga 39, 38, 39, 38, 37, tapos minsan, balik naman 39. Kaya kagabi, gilagyan namin siya ng ice at alcohol. Gisibina namin. Kaya mainit talaga ang katawan niya. No? So please pray for Clint. Nagalakad-lakad yan, pero masama pa rin ang pakiramdam. Mainit ang mata. Mainit ang kanyang hininga. Okay, now, let's go to our message. Okay, now, ito po yung account, mga kapatid, na kung saan ay heading na po ang Israel, doon po sa Promised Land. And the first city na kanilang gikonquer is the city of Jericho. Ito yung city na very fortified. Ito yung city, mga kapatid, na masabi po natin na military-wise, napaka-strong, napakahirap i-infiltrate, napakahirap pasukin, sapagkat made of stones po, naka-wall stone siya. Surrounded with stones, tapos mataas pa yung wall. Kaya advantage talaga sila. Ang mga taga-Jericho, nasa advantage point po sila. Kaya, humanly speaking, nahirapan po si Joshua. Kung anong approach niya, anong paraan niya, para i-conquer po ang city of Jericho. But salamat, God is so wise. Siya po yung nagbigay ng instruction sa kay Joshua. Sabi niya, Joshua, wala kang ibang gawin, kundi isang araw, mag-march kayo to the city of Jericho, and then walang mag-sound, walang magsalita, walang mag-ingay. Ikot lang kayo once a day. And then sa pinaka-final day, which is the 7th day, ikutin niyo ang syudad 7 times. Tapos, mag-blow kayo ng trumpet. Yun lang po ang gawin ninyo, wala na pong iba. And then, so sinunod po ni Joshua, mga kapatid. Kung tingnan po natin, talagang napaka-awkward, napaka-weird po yung strategy. Naikot lang sila, balik sa kampo. Next day, ikot naman sila, balik sa kampo. In the 7th day, 7 times, tapos blow sila ng trumpet. But sinunod lang po ni Joshua yung instruction ng Diyos because he knew na perfect po ang instruction ng Diyos. Amen? Hindi siya po siya nag-question, Lord, ano ba yung paraan na yan? Never pa ako nakarinig. Matagal na ako sa aking military career, pero ngayon lang ako nakarinig na ganong strategy. Sometimes bad, ang wisdom ng Panginoon ay iba po sa atin. Ang knowledge ng Panginoong Diyos, iba po sa ating expectation. Kaya, it's better na mag-yield tayo sa Kanya. Now, before doon, may instruction din ng Diyos. Aside na meron silang instruction, paano nila i-conquer ang city of Jericho, isa pa rin instruction ng Diyos sa kanila. Joshua, nakikinig pa? Another thing na gusto kong malaman ninyo, na anumang makuha ninyo na spoil, yung mga material things, galing sa Jericho, walang sino mang kukuha, walang sino mang tao na dalhin niya at gawin niyang personal, gawin niyang token, gawin niyang
Ano Brad, ang tawag doon? Na galing po sa gera. Lahat na makukuha ninyo sa city of Jericho, ilalagay po sa treasury house, doon po sa temple. Okay? Sapagkat ang mga bagay na yan is a curse in the sight of the Lord. So ito po sinabi, mga kapatid, ni Joshua. Sabi niya, anumang makuha natin sa gera, makinig kayo mga sundalo, lahat kayo, walang kukuha ng personal, walang magbubulsa, walang mangupit. Lahat na makuha doon, ilalagay po sa treasury house, sa bahay ng Diyos. Sapagkat ang sino man na tao na susuway sa bagay na ito, ay meron pong punishment ang Diyos. So malinaw po mga kapatid ito. Instruction ni Joshua sa bansang Israel at sa mga sundalo. Now, fast forward tayo dito. Now, punta na sila sa city of Jericho. Nag-march sila. And then, mga kapatid, na-conquer po nila yung pong Jericho. Nanalo po sila. And then dito, may isang sundalo. Ang pangalan po niya ay si Achan. Alright. Now, the following, maybe di natin alam ano ang span po ng pag-conquer nila sa Jericho. Papunta po mga kapatid sa isa namang city. The city of Ai. Itong Ai, napakaliit lang po siya na city. Kalaban din po nila. Kasi sabi ng Diyos, lahat ng mga tribes papuntang promised land dapat i-drive out nyo. Kasi meron na po naka-occupy sa promised land. At hindi nyo pwedeng sabihin, oy, kayo mga Hivites, mga Amalekites, pwede ba alis kayo? Kaya sabi ng Diyos namin na kami na mag-okupa sa lupa na yan. Ay hindi po. Sabi siguro ng mga tao doon, ay, over my dead body, di kami aalis dito, patayan kung patayan. Ibig sabihin talagang gigirahin nila bago nila makonquer ang promised land. Now dito mga kapatid, after Jericho, successful po yung campaign nila. Hindi sila masyadong nag-effort kasi through God's intervention and power, nag-collapse po ang Jericho. Tapos nag-clearing na lang sila. Then one day, sabi ng Diyos, okay, i-conquer niyo itong city of Ai. Now, gi-assist ni Joshua, sabi niya, ang Ai, maliit lang na bayan. Pwede na siguro, konting sundalo na lang aking ipadala. Konting sundalo na lang aking ipadala compare doon sa Jericho na mas malaki. Ito, maliit. So, gi-underestimate po ni Joshua, sabi niya, ito lang yung aking ipapadala ng sundalo. So, nagpadala po siya. But, mga kapatid, alam yung nangyari? Sa napakaliit na syudad, itong Ai, sila po ay na-defeat. Sila po ay natalo po sa gera. At nag-retreat po yung mga sundalo ni Joshua, at alam niyo, casualty 36. On that day, 36 ang patay ng mga sundalo ni Joshua. Napakaliit ito compare sa Jericho. So, nung nalaman ni Joshua, na nag-retreat yung mga tao niya, bumalik sa kampo, at may mga patay pa na mga sundalo, umiyak siya sa Panginoon at nag-wonder siya, Panginoon, ano bang problema? Bakit yung Jericho na napakalaki, na-conquer namin, samantala itong Ai na napakaliit na bayan, natalo kami, at may patay pa. And you know what mga kapatid? Andyan po yan sa verse number, chapter 6 po yan. I-pass forward ko na lang. Diyan pa tayo? Anong sabi ng Diyos? Joshua, alam nyo, may somebody na nag-disobey sa aking command. There is a culprit. There is someone na kung saan ay hindi po sumunod sa aking instruction. That is why hindi ko po binigay ang success. Ano bang problema nating mic? Lubat? Wala na. So sabi ng Diyos, ito yung dahilan na hindi kayo nanalo sa gera against sa Ai sapagkat merong tao na nagkasala. At hanggat hindi mo i-deal yan, Joshua, hindi mo i-settle yung problema na yan, ay hindi kayo mananalo sa gera. At hindi nyo maangkin ang promised land. So dapat i-deal mo yung problema. I-settle mo yung problema inside the camp.
So dito mga kapatid, pray si Joshua, hingi niya ang wisdom ng Panginoong Diyos until na-locate nila ang source ng problem. At dito po, sabi ng Diyos, merong somebody, okay, na nag-disobey sa accursed thing. At dito po, look at verse number 19. Ito na po. So pinatawag po, tribe by tribe, tribe after tribe, gitingnan nila mga kapatid, gicheck nila kung sino ang may kasalanan. And look at verse number 14. In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof. And the family which the Lord shall take shall come by households, and the household which the Lord shall take shall come by man. Verse number 15. And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire, he and all that he hath, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because wala pa rin. Sana tayo? 15, and he shall be that he is taken with the accursed thing shall be burnt with fire. Ano ang punishment? Sunugin. Sino yung nagkasala? Sino yung lumabag sa bagay na pinagbawal? Siya po'y susunugin ang kanyang pamilya. He and all that he hath, kabilang na po yung ari-arian niya, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought fully in Israel. 16, so Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes, and all the tribe of Judah was taken. So tribe after tribe, tapos dumating na po yung tribe ni Judah. At anong nangyari sa tribe ni Judah? And he brought the family of Judah, and he took the family of Zarites, and he brought the family of the Zarites man by man. Man by man, take note, isa-isa. And Zabdi was taken. Sino si Zabdi? And he brought his household man by man. And Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah was taken. So nakita niyo po, isa-isa. Mula kay Carmi, kay Zabdi, kay Zerah, until kay, mga kapatid, Achan. And look at 19. And Joshua said unto Achan, my son. So nalocate na po ang may kasalanan si Achan, isa sa mga sundalo po ng Israel army. And Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what thou hast done, hide it not from me. So dito po, mga kapatid, ay nag-confess na po si Achan. Sabi niya, Achan, huwag ka nang magsinungaling. Pwede ba sabihin mo anong nangyari at anong ginawa mo? Anong sabi po ni Achan? And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. Okay, confirm mga kapatid na meron siyang ginawa. Ano ginawa ni Achan? When I saw among the spoils, yung pong mga bagay na galing po sa kalaban. Okay, mga material things po nila. Galing sa gera. When I saw among the spoils, ano yung spoils na nakita ni Achan? A godly Babylonish garment. So napakagandang damit ito. Mga kapatid, at itong Babylonish garment, royal robe po ito, royal cloth. Mga mayayaman lang po ang makakaroon nito. Yung may posisyon, matataas. Kaya nagustuhan niya, natupuhan po ni Joshua, ni Achan, yung damit na ito, godly, Babylonish garment. Ano pa? Ano pang kinuha ni Achan? And 200 shekels of silver,
and a wedge of gold of 50 shekels weight them. I coveted them, and took them, take note, gi-covet niya, gi-crave niya. Sunod, after niya natipuhan, nataypan niya, anong ginawa niya sunod? I took them. Ito yung sequence. Una, I coveted them. Next, I took them, and behold, they are hid in the earth, in the midst of my tent, and the silver under it. Amen. So confirm po na nagnakaw po si Achan, mga kapatid, sa isang bagay na ipinagbabawal. 5 things, 5 failures in the life of Achan. 5 failures in the life of Achan. Number 1, he failed to keep his eyes off the world. He failed to keep his eyes off the world. Nag-fail po si Achan, mga kapatid, na alisin ang kanyang mata sa mga material na bagay dito sa mundo. Alam nyo, kapag meron tayong craving, yung extreme natin na paglong, extreme natin na desire, ang tawag doon, craving. Craving for material things, sometimes, it will lead us, mga kapatid, sa mga decision makings na mali. Hindi po masama magkaroon ng material na bagay. As long, are you listening? As long it is godly and in the right time. Dito, hindi po natiis, mga kapatid, ni Achan, nung nakita niya yung bagay na yon, gi-covet niya. Ano po yung gi-covet? Nag-desire siya. Sana magkaroon ako ng ganyan. Gusto ko yan. Hindi niya na-control yung kanyang sarili. Hindi niya na-control yung kanyang desire na magkaroon ng material na bagay. In spite and despite na merong solemn warning ang Diyos na huwag niyong pakialaman, huwag niyong galawin, huwag niyong kunin ang anything na galing sa gera. Because that is holy, that is sacred before the Lord. Pero anong kinuha niya, Brad? Aside Babylonish government, and if you convert it, mga kapatid, ngayon, that is equivalent billion of dollars and even pesos sa ating panahon ngayon. Kasi gold at silver. Imagine mong kinuha niya, gold and silver, mga kapatid. Hello? Don't crave for material things. Sometimes kapag excessive na masyado yung ating desire. Amen. Pag di natin na-control yung ating desire, kaya kailangan natin, mga kapatid, always ating ipag-pray sa Panginoong Diyos, i-surrender natin sa Panginoong Diyos ang ating heart, ang ating emotion, na sana po ay hindi tayo matempt magkuha ng mga bagay. Kung hindi pa i-allow ng Diyos na magkaroon ka ng ganitong bagay, then let it be. Just wait for the right time. But never po tayong magnakaw. Di bali na tayo'y mahirap, huwag lang tayong magnakaw. Di na bali tayo'y mahirap, huwag lang tayong gagawa ng illegal na bagay. Sometimes ang tao mahilig tayo ng shortcut. Ayaw natin na maghirap. Ayaw natin, mga kapatid, magsakripisyo. Gusto natin na kaagad-agad meron tayong material na bagay na ito. Na even kahit mali, ginagawa natin. Huwag nating tularan si Achan. Si Achan, siya yung tao na materialistic. Siya yung tao, mga kapatid, na ang kanyang desire ay hindi niya makontrol. May mga tao na may sakit na tawag kleptomaniac. Na kapag may nagustuhan sila, kukunin lang nila. Wala silang pakialam kung sino. Nakakita ba, may tumitingin, may may-ari. Basta sa kanila, kunin nila. Di nila makontrol yung sarili nila. Pero pag nakuha nila, maya-maya, nag-crave sila, nag-along sila, grabe yung kanilang urge. Mga kapatid, pero maya-maya, after an hour ago, wala, napabayaan lang din. Pero kinuha na nila yung bagay na yun. That is disorder. Yung extreme na bagay na di mo makontrol, kunin yung bagay na yun. Mga kapatid, bawal po yun. Okay? Huwag nating tularan si Achan. Take note, bilang Christian, mga kapatid, ay ang ating blessing ay hindi po dito sa mundo. Wala dito sa mundo ang ating blessing. Hindi, nangako si Lord na kung Christian ka, yayaman ka. Kung Christian ka, ay abundant ka materially. Hindi po yan ang batayan ng blessing natin sa mundo. Hindi po material things ang promise ni Lord. Atin is spiritual blessing.
Kaya wag mong sabihin, hindi siguro ako gibless ng Panginoon, at talaga bang anak ako sa Diyos? Bakit ang sila may mga material blessing, samantara ako, ga-church man ako, faithful man ako, naga-offering man ako, naga-sulwining ako, ga-visit, bakit wala akong ganito? Kapatid, mali po yun ang mindset. Hindi po yan ganon ang blessing na gusto ng Diyos na ating makamtan. I tell you, Ephesians 1:13. 1:13. Open your Bible, please. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse number 13. Verse number 3. Not 13. Ephesians 1:3. Verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath what? Who hath blessed us with all, amen, with all spiritual blessings and heavenly places in Christ, amen. Take note the word, who hath blessed us, Jesus Christ, mga kapatid, who hath blessed us with all, not few, not some, take note, with all spiritual blessing. Underline the word, ang blessing na gi-promise ni Lord sa iyo at sa akin is spiritual. Meaning sa langit, hindi nakikita dito. Kaya kung wala kang sasakyan, wala kang magandang bahay, wala kang mga material na bagay, it doesn't mean you are not blessed. Because real blessing is spiritual. Sometimes, mga kapatid, na preoccupied tayo. Ang gina-adapt natin ang trend sa mundo, na ang ating mindset, kapag may ganito, yan pinagpala ng Diyos. Pag mayroong ganito, pinagpala ng Diyos. Hindi po. Si Jesus Christ, wala po siyang sasakyan. Si Paul, wala po siyang bike. Mga kapatid, sila Peter, never sila nakaranas ng mga material na blessing, material things. And yet, they are blessed. Are you with me? Alisin natin yung pong mindset sa secular, na ang blessing para sa kanila ay material. Hindi po. What is our spiritual blessing? We became child of God. We are forgiven. We are justified. We are adopted. We are redeemed by the blood of Christ. And above all, God promised us eternal life in heaven. That is our real blessing. That's why I tell you, kahit wala kang magandang bahay ngayon, you are already spiritually blessed before the Lord. Pag di mo yan naintindihan, makinig ka members, magkaroon ka ng self-pity. Mag-sour gripping ka. Mabuti pa sila, meron. Samantala ako, gasimba man ako, bakit wala? Kasi ang intindi mo, Brad, ang blessing material. Earthly. Hindi tayo earthly, heavenly. Sabi ng Bible, heavenly. Yung material blessing, paaman lang yan, bonus lang yan. But if you are saved, that's already a blessing. Are you with me? Keep your eyes off from the world, from these material things, mga kapatid. Sadly, may mga tao, even mga nanay nakakahiya, magnakaw. Magnakaw, mag-shoplifting doon sa mga grocery store. Para lang ipakain sa anak. I don't know kung ipakain o ibenta. Kakahiya. Kababaeng tao, kananay. Tapos magnakaw ka. Para ipakain mo sa pamilya mo. O ano? Hindi yan matino. Mag-antay tayo sa tamang paraan, sa tamang panahon. Na tayo po i-bless ng Panginoon, but never na mag-resort tayo sa illegal na bagay. I hope mga Christian, tayo po'y magpursige. Amen? Pursige tayo. Mag-pray tayo sa Panginoon Diyos and then work hard. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung shortcut na paraan. Umasinso ka nga pero hindi sa matinong paraan. Amen? He failed to keep his eyes on the world. In fact, sabi ng Diyos, beware of covetousness. Ayaw ng Diyos na maging covetous tayo. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng jealousy sa ibang tao, sa mga material na bagay. He failed to keep his eyes on the world. Kapag ang ating puso, mga kapatid, nag-crave ng material things, then that's the time na tayo po, mga kapatid, ay hindi na po tama ang ating
relasyon sa Panginoon. Okay? Not only that, ano pangalawa? 5 failures in the life of Achan. Failure number 1, ang kanyang mga mata. Nung nakita niya, Brad, I coveted, I behold, I took it. Nakita niya, kinuha niya, tinago niya. Oh. So kung meron ka nagustuhan, are you listening? Christian, kung meron ka isang bagay na gustuhan, wag mong laging pagmasdan, Brad. Kung pwede iwasan mo, kaya kung sige mo tingnan, makapag-isip ka ng hindi maganda. Kaya it's better, stay away na lang. Kaya kung may nagustuhan ka, nagpunta ka ng mall, wag ka nang bumalik. Kaya next time, baka pagpunta mo ng mall, pag nagbalik ka, makaisip ka, mag-PO ako. Mag-PO ako. Oh. Kaya it's better, wag na, kasi matintal ka, Brad. Oo. So, imbis wala kang pera, wala kang utang, nagkautang ka tuloy. Kasi gusto mo lang sa isang bagay. Oh. Number 2, he failed to keep his eyes of the world or material things, mga kapatid. Pangalawa, he failed to believe God's man. He failed to believe God's man. Sino po yung God's man dito? It's Joshua. Anong sabi ni Joshua? Chapter 6, verse 18, Brad. Chapter number 6. Balik tayo, Joshua po. Chapter number 6. Chapter 6. Verse 18 and 19. Joshua chapter 6, verse 18 and 19. And ye in my wise, and ye anywise keep yourselves from accursed thing. Iwas kayo, lalayo kayo sa mga bagay na accursed thing. Lest ye make yourselves what? Accursed. When ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel accursed, and trouble it. Verse 19, but all the silver, that's the instruction of Joshua, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. That means holy, are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Hello? Clear bang instruction ni Joshua? This is prior sa pagpunta nila sa Jericho. This is prior before nila gisalakay ang city of Jericho. Ano ang instruction ni Joshua? Huwag kayong gagalaw, huwag kayong kukuha anything. Sa accursed thing, meaning galing sa kalaban ng mga bagay. Silver, gold, or anything, because that is consecrated. That means sacred. That is holy. Huwag niyong gagalawin. Pero anong ginawa ni Achan? Did he pay attention? No. Did he listen? No. Did he obey? No. Meaning, he failed to believe God's man. In other words, mga kapatid, gi-ignore niya, gi-reject niya ang instruction ni Joshua. By the way, that is not Joshua's word. Primarily, it was God's word to Joshua. It was God's instruction to Joshua. And Joshua just girilay lang niya, mga kapatid, sa bansang Israel kung anong sinabi ng Diyos para sa kanila. Pero anong ginawa ng mga Israelite, particularly si Achan? Kapatid, he ignored the warning. He ignored the instruction. Church, we have the men of God. Na nagabigay sa atin ng instruction. Joshua warned what would happen. Kung anong mangyari, anong consequence, mga kapatid. I'm very sure, Achan is pretty, mga kapatid, pretty aware kung ano po yung consequence kung ila pong i-disregard, kanila pong i-ignore, kanila pong i-reject ang instruction ng Diyos. I know, aware po si Achan sa punishment kung gagawin at i-disobey nila. But you know, mga kapatid, despite sa warning ng Diyos, despite sa warning, mga kapatid, ni Joshua, andyan pa rin ang tao. Kasi by nature, ang tao is stubborn. By nature, ang tao disobedient.
Sabi ng Diyos, okay, you can eat freely all the fruits, all the trees in the Garden of Eden, but except itong tree, to know good, of knowledge of good and evil, thou shalt not eat. Pero anong ginawa po ni Adam and Eve? Nag-disobey po sila. My friend, listen, meron din po tayong, mga kapatid, meron din tayong warning. Meron tayong warning sa ating panahon ngayon. And that warning, mga kapatid, is from the Word of God. Amen? And also from the preacher. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse number 12. Chapter number 5. Chapter number 5. Ephesians chapter 5. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 12. First Thessalonians chapter 5, verse number 12. Let's read please, verse number 12. Ready, go. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Sa ating panahon ngayon, ang man of God, gi-assign ng Diyos to give us warning, mga kapatid, is the pastor. The pastor. And here, Paul is talking, mga kapatid, to the man of God, which is the pastor. Anong instruction niya sa Thessalonian believers? And we beseech you. Paul is appealing to the Thessalonian believers, brethren, to know them. Ano dapat gawin nila? To know them. That is to know the man of God. They have to be acquainted with the man of God. They get familiar with the man of God. To know them, which labor, take note, which labor among you, and are over you, that is overseeing, that is the function of the pastor, shepherding the flock, and next, and in the Lord, and admonished you. The word admonish is giving you advice, giving you warning, giving you instruction. That's the word admonish. So that is one of the function rule of a pastor. Not only, mga kapatid, to preach, but also to admonish. Wala na po tayong Joshua ngayon. Patay na si Joshua. Ang Joshua sa ating panahon ngayon is the Bible and the pastor. God works and communicates to us through this book and through His men. That's why we better listen to the men of God and we better listen to this book. Kung ayaw natin, mga kapatid, na ma-distract tayo, we better obey this book and follow this book. Kaya po, kung may preaching ang pastor, huwag tayong magtampo, huwag tayong ma-offend, huwag tayong magdamdam, huwag tayong aalis, huwag tayong mag-stop, because that is the duty of the pastor, to give us warning. Hello? Hindi nyo po kalaban ang pastor, katuwang nyo ang pastor, partner nyo ang pastor. Amen? Kasi ang pastor ay tutulungan ka. That's why mayroong pastor. Eh bakit mo kukontrahin pag hindi ka approve sa preaching? Pag, mga kapatid, kapag hindi, ang preaching ay hindi para sa iyo, or, hindi ka, ang pagtanggap mo, kapatid, ay hindi po maganda. Hindi po. Tanggapin natin ang Word of God. Kasi that is God's instruction through the man of God. Kasi pag i-fail natin, kapatid, i-fail natin sa pakikinig, kapag halimbawa, nagtampo tayo, parang mga kapatid, sinasabi natin, ayoko na, di yan totoo. Parang sinasabi indirectly, ayaw natin makinig ng instruction ng Panginoon. Walang ibang paraan, walang ibang medium, mga kapatid, gagamitin ng Diyos para ipaabot ang kalooban ng Diyos sa tao by preaching His Word. And that is the man of God. Amen. He failed to believe God's man. Sino nagsabi? Si Joshua. Walang gagalaw, silver, gold, or anything that is accursed, that is consecrated unto the Lord. And that must be brought into the house of the Lord.
Yun po yung instruction. Maliwanag po yun. Narinig po yun ni Achan. Pero ang ginawa ng Achan, despite na narinig niya, gi-ignore niya. And what happened? At the end of the day, mga kapatid, yung sabi, be sure your sin will find you out. Amen? Hindi ka pwedeng makatago. Sooner or later, mga kapatid, malalaman at malalaman pa rin yan. Kaya it's better, mga kapatid, makinig tayo. It's a blessing po, merong pastor na nagpipreach ng Word of God. It's a blessing na ginawarn tayo. It's a blessing na merong nag-guide sa atin para di tayo mapariwara, di tayo madirel, di tayo ma-distract. Pastor is a big help to us. Pastor is somebody who directs us. Kaya nga, meron shepherd. Sa Israel, pag may mga tupa, may mga karnero, meron silang shepherd. Anong function ng shepherd? Anong role ng shepherd? To guide, to protect, to lead sa sheep, mga kapatid. Diyan pa tayo. Kaya ang tao na i-ignore, mga kapatid, ayaw makinig ng warning. Kapatid, wala kang ibang sisihin someday, kundi sarili mo rin. Kasi nandyan na po yung warning. Nandyan na po yung instruction sa atin. Achan ignore the warning. Church members who fail to heed the warning of God's man, mga kapatid, ay meron pong consequence. The function of the pastor, he tells how to grow spiritually. He tells us how to face daily problems. We say, sometimes ang ating concept, I'll make my own decision. Kasi isip natin ang ating diskarte mas maganda, mas mabuti, mas malamang. Ay di po, mga kapatid. Nakikita po ng Diyos na may need po ang mga members, kaya nagpadala po siya ng pastor. Hindi po aksidente may pastor ang simbahan. Kasi design po yan ng Diyos. Na kung puro lang member, walang pastor mag-guide, walang pastor mag-warn, walang pastor na mag-preach, kapatid, iba po ang takbo ng buhay. Kaya it is God's desire na meron kang pastor. Hindi kalooban ng Diyos na wala kang pastor sa buhay mo. At dahil may pastor tayo, it's better makinig tayo sa instruction ng Diyos. He failed to believe God's man. He failed to believe God's man. Tingnan nyo yung mga tao na hindi nakikinig, hindi nagpapasakop sa leadership ng pastor. Tingnan nyo po yung buhay nila. I-compare mo yung buhay nila sa mga members, mga Christian, so-called Christian, pero ayaw magpasakop. Simba lang ko, pero ayaw ko magpa-member. Simba lang ko, pero ayaw ko yung may pastor. Kasi, di ko type na may pastor, gusto ko ako lang. Yan palang espiritu, rebellious yan. Submissive yan. Unsubmissive spirit. Kasi Brad, ang gusto ng pastor, mayroong kang, gusto ng Diyos, may sarili kang pastor. Amen. Believe. He failed. Ito si Joshua, siya yung tao na, pasok dito, labas dito. Alam niya, Brad, yung instruction, pero pagdating sa actual, hindi niya pinakinggan. Nangibabaw yung kanyang covetousness. Third, 5 failures in the life of Achan. Failure number 1, he failed to keep his eyes off the world. Nag-fail siya, kapatid, na alisin ang kanyang mga mata sa mga material na bagay sa mundo. Nadala po siya, na-overwhelm siya sa mga material na bagay. To the point, nagnakaw siya sa mga bagay na ipinagbawal. Pangalawa, he failed to believe God's man. That is Joshua. And then, the third, he failed in having concern for others. He failed in having concern for others. Sapagkat anong nangyari, mga kapatid? Look at verse number 5. Let's go back. Alright? Let's go back to Joshua. Chapter 7. Ito na yung time na kung saan po ay, mga kapatid,
Sinalakay po nila yung AI. Verse number 2, chapter 7, verse 2. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth-Heaven, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Gi-spy nila. So nagpadala po ng mga spy para i-assess, i-evaluate yung situation sa Ai, si Joshua. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up. Sabi Joshua, kunti na lang ipadala mong sundalo. But let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai. Sa mga maybe around 2,000 or 3,000 na lang sundalo ipadala mo doon. And make that all the people to labor thither, for they are, anong sabi nila? For they are but few. Anong assessment nila? Sapagkat maliit lang ito na bayan, maliit lang na syudad itong Ai. Kaya na yan ng 2,000 to 3,000 sundalo, kaya ng lipulin yan. Wala na, manalo na tayo. Kasi kukunti lang sila. Sabi ng mga spy na nag-evaluate, nag-assist doon sa area. So what happened? So confident sila. So there went up thither of the people about 3,000 men. So ito yung pinadala ni Joshua, 3,000 men. And they fled before the men of Ai. Pero pagdating doon, ibang reality sa expectation. Pagdating nila doon, sila ang disadvantage. Sila yung umalis, sila yung natakot, sila yung umatras. And they fled before the men of Ai. Ang akala nila na easy fight lang. Hello? Madali lang nila i-conquer. Mali ang kanilang expectation. Sapagkat ba, in verse 5, sabi ng verse 5, And the men of Ai smote of them. Pinatay po sila. And the men of Ai smote of them about 36 men. Take note. Ilan ang patay na sundalo? 36 men. For they chased them, hinabol sila, from before the gate, even unto Shebarim, and smote them in going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water. Grabe yung pagka-describe sa Bible. Ano daw ang heart nila? Wherefore the hearts of the people melted and became as water. Grabe yung pagka-describe, talagang napaka-disheartening, Brad. Heartbroken. At very, Brad? Disappointing. Loss. At senaryo, sitwasyon, mga kapatid, na na-experience nila. Kabaliktaran sa kanilang expectation. Sila yung natakot, sila yung namatayan. On that day, namatayan po sila, may casualty sila, 36 men. Tanong, bakit namatay? Anong reason, Brad? Oh, look at verse number 7. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side Jordan? O Lord, what shall I say then, when Israel turneth their backs before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear it, and shall envious us around, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto the great name? And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest that thou hast upon thy face? Israel, verse 11, Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen. Very specific si Lord. Stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Yun ang root ng problem. Sapagkat, bakit kayo natalo? Bakit may namatay? Sapagkat may isa sa inyo. Ang Israel nagkasala. Dito hindi pa po binanggit ng Diyos sinong nagkasala. Pero sinabi niya, as a corporate, as a nation, kayo po'y nagkasala laban sa akin. May isa sa inyo nagnakaw. May isa na nagkuha sa bagay na ipinagbabawal. At ginawa niya ang own stuff. Sariling bagay.
So mga kapatid, dito natin makikita, are you still listening? Na ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Ito po, isa lang po yung nagnakaw sa Achan. Pero tingnan nyo ang effect po mga kapatid. Hello? Si Achan ang dahilan. Merong namatay na 36 men na sundalo. Ibig sabihin, kung si Achan sana nakinig na huwag niyang galawin yung bagay na pinagbawal ng Diyos, possible mga kapatid, wala pong namatay sa kanila, and possible nanalo sila sa gera. Pero dahil gi-ignore niya, gi-reject niya ang instruction, dahil sa kanya namatay ang mga inusinting tao na walang kalaban-laban. That means, mga kapatid, he failed in having concern for others. Very aware siya kung anong consequences sa kanyang gagawin na desisyon, sa kanyang gagawin na aksyon. Pero nangibabaw sa kanya ang kanyang selfishness. Hindi niya inisip kung anong mangyari sa kanyang kasamahan. Hey, listen, church. Anything, makinig kayo. Any wrongdoings, mga kapatid, na ating gagawin, any false decision na ating gagawin, take note, ay mayroon pong corresponding na consequence. Amen? Mayroong kapalit yan, mga kapatid. And take note, ang consequence po yan, take note, hindi lang ikaw maapektuhan pamilya mo, maapektuhan ang relatives mo, maapektuhan ang simbahan mo, maapektuhan ang community mo. Dahil sa ginawa mo. Ilagay mo yun sa isip na every time magkaroon ka ng wrong decision sa buhay, hindi lang ikaw apektado, also your loved ones, your family, especially ang iyong church. May isa dito sabihin, halimbawa lang, mag-quote ang example, may isa dito nagig-scammer, ng scam, tapos nalaman na baptist. Automatic sabihin ng mga tao, yan ba ang baptist? Yan ba ang mga baptist? Yan ba ang turo ng Liberty Baptist? Oh, sino ba? Isa lang yung nagkasala. Pero damay-damay na. Automatic ang isip ng tao, yan ba ang baptist? Yan ba ang taga-Liberty Baptist? Isa lang yun. Yan ba ang mga baptist, mga scammer? Oh. Nakuha nyo ang illustration, mga kapatid? Naisipin natin, bago tayo gagawa ng masama, bago tayo gagawa ng hindi magandang bagay, isipin natin ang epekto. Kung gagawin ko ito, hindi lang ba ako maapektuhan? Kumusta ang pamilya ko, ang anak ko, ang husband ko, ang asawa ko, higit lalo ang simbahan ko? Ano kaya sila? Amen. Yun ang dapat nating ilagay. At dito po mga kapatid, nag-fail si Achan. Hindi niya naisip na pag ginawa niya ito, posibleng may mamatay, posibleng may madamay sa kanyang ginawa. Which is yun yung hindi niya na-anticipate. Imagine mo, on that day, Brad, 36 na mga sundalo namatay. 36 na mga nanay nagiging widow. 36 na mga anak nagkaroon ng walang tatay, naging fatherless. Dahil lang si ginawa ng isang tao, si Achan, nagnakaw. Pero nadamay, 36 ang patay. 36 on the spot, nawala ng husband. 36 on that day, nawala ng tatay. Epekto sa isang tao, Brad, na careless at selfish. Sarili lang ginaisip. Wala niya giisip kung anong resulta sa kanyang aksyon. Diyan pa tayo. Sana magsilbi itong warning sa atin. Amen? Na sa bawat maling desisyon na ating gagawin, ay hindi lang tayo ang maapektuhan. And take note, it takes life and many years, mga kapatid, sa ating maling desisyon. Anong ginamit ni Joshua? Ni Achan? Look at verse number 19.
chapter 7. Pa rin mga kapatid. Verse 20. Verse 21 rather. When I saw, ginamit yung word I, pronoun I saw mine among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver and weeds of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. So, ang ginamit niya ng mga pronoun, okay, is I, me, my, mine. So, ito si Achan is selfish na tao. Sarili niya lang, iniisip niya. Wala siya nag-isip sa iba na mga tao. Kapatid, kapag ang ating ugali ay selfish, makinig ka, it will lead you to destruction. Mga tao na selfish, makasarili, self-centered, hindi yan ginabless ni Lord. Ang gibless ni Lord yung mga taong selfless, yung mga taong nag-iisip sa iba, hindi yung sarili nilang iniisip. He failed in having concern for others. Christians, kung tayo po'y totoong Christian, ang ating concern, hindi na si self. Sabi ni Paul, yet not I, but Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. Sabi niya, yet not I, this flesh, this life. But Christ liveth in me. And the life which I now live in the faith of the Son of God, who gave me. Oh? And gave Himself for me. Kung Christian na tayo, nawala na yung, na-eliminate na yung pagiging selfish. Hindi man totally, but dahan-dahan. Nung una, self-centered ka, selfish ka, but nung na-Christian ka at nawawaan mo ang salita ng Diyos, na ang ating Panginoon, bagamat Diyos siya, mayaman siya, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, para iligtas tayo. Nang naunawaan mo yun mga kapatid, dahan-dahan nawala yung pagka-self-centered mo. Dahan-dahan na eliminate yung pagiging selfish mo at nagiging tuloy selfless ka na, concerned ka na sa ibang tao. Kasi ang iyong pattern si Jesus Christ. Kaya kayo, kung selfish ka pa, baka mga kapatid, ay hindi pa totoong naging na-establish yung tunay na relationship natin kay Lord. Kasi ang tunay na Christian, listen to this, mga kapatid, ay concern niya na ang ibang tao. Hindi na si self ang nauuna, but inuuna yung iba. Joshua, he failed. He failed having concern for others. That's failure number 3. Diyan pa tayo? Failure number 1, he failed to keep his eyes off the world. Kung lagi tayo mga kapatid sa mundo, ang ating attachment sa mundo, that will lead us mga kapatid na magiging materialistic at covetous tayo. Number 2, he failed to believe God's man. Third, he failed in having concern for others. Alright? And then, mga kapatid, what else ating makita? He failed to consider the judgment of God. He failed to consider the judgment of God. Pinaka-final, na meron pong judgment sa mga tao na guilty, sa mga tao na mga violator, na mga tao, mga kapatid, na kung saan hindi nag-pay attention sa instruction ng Diyos. Akala niya siguro joke-joke lang yung sabi ni Joshua. Hindi niya giseryoso na merong punishment sa sino mang lalabag sa bagay na ito. Sino mang mag-disobey, meron po consequence. Pero gi-ignore niya. Akala niya hindi totoo. And look what happened, mga kapatid. Look what happened. Verse number 25. Are you still there? Look at verse number 25. Malapit na po tayo. Look at verse 25. Nung siya po, okay, itong sabi, okay, nag-confess na siya kasi na-quote na siya. Ganun ang tao minsan, pag hindi mo madakpan, hindi magsalita.
Ito, kasi na-corner na siya, Diyos, Achan, totoo bang ninakaw mo kung kinuha mo yung bagay na pinagbawal? Sabihin mo nga sa akin, sabi ni Joshua verse 19, and Achan answered verse 20, I said, indeed, that means sure, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus I have done. Hindi ito siya yung tao na nung nagkasala ay nag-confess. Hindi, nag-confess siya sapagkat nalaman na. No, nalaman na siya po'y nagnakaw. Ganon ang tao minsan. Pag di mo ibala sa kanya, todo deny. Ay, hindi Pero to sir, pastor, hindi man tayo nito. Kaso lang napilitan ko si Abi. Tingnan mo yung nasa mga TV. Totoo bang nagnakaw ka? Kayo ba yung umakyat doon sa bahay? O kayo ba yung nagnakaw sa motor? Ay, hindi, inutusan ako. Itulak lang daw namin yun. Ano lang daw namin. Ba't kinarga nyo sa top down? Kasi sabi nila, ikarga. Di ko man kasi alam yun. Sabi sa, bakit ka nag-drive? Ay, hindi, inutusan kasi na ako. Wala na. Wala na mag-ako. Ito, si Achan na corner. Kaya umamin. Ganon din minsan mga young people. Pag di pa na corner, totoo bang, sino kasama mo? Pastor, kita mo na? Si Abi, pastor? Di ba tani ko to bang upod ba? Kita mo lang? Marason pagid? Di na lang magsabi, opo, pastor. Opo, pastor, ginawa namin. Mangita pa yun siyang simpatiya. Mangita pa sa rason nga niya. Si Abi? Abi pagid. Yan ang problema. 25. Andiyan pa tayo. Anong nangyari? So, sinabi na ni Joshua, ikaw, bakit mo kinuha? Saan mo tinago? Tinago ko sa aking tulda, sa aking tent, doon sa gitna po ng aking tent. So sabi ni Joshua, tingnan nyo, mga sundalo, tingnan nyo, i-check nyo po yung tent ni Achan. Totoo ba? Sabi nga, confirm. Okay, verse number 23. And they took them out of the midst of the tent, and he brought them into Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. And Joshua and all Israel with him. So pinakita na, kinuha na si Achan, pati yung mga pamilya niya. And Joshua and all Israel with him took Achan in the son of Zerah, and the silver and the garment. So yung kinuha niya, confirm, silver, garment, and weeds of gold. And his sons and his daughters, kinuha din. And his oxen, mga baka niya. And his asses, yung mga kabayo na maliliit. And his sheep, mga tupa. And his tent, and all that he had. Kinuha lahat yung mga property nila, pati yung mga livestock nila. And he brought them unto the valley of Achor. So yung clan po, hindi lang po si Achan, pati yung kanyang mga anak. Mga relatives niya, pamilya, sa tribe po ni Achan, kinuha sila, dinala, pati yung kanilang mga hayop na walang kamuwang-muwang, inosente. Tingnan nyo po, anong ginawa sa kanila? Verse 25, and Joshua said, why has thou troubled us? So, kaning kawatan gali, gadala ginig trouble. Hello, amen? Now, members, meron akong dito, issue dito na may nawawalan ng pera. Pag nalaman ko, young people man, adult man, nanay man, pasensyahan na tayo. Tatawagan ko talaga kayo ng pulis. Pag ma-confirm ko may nagapangawat dire, may nagapanguha, pasensyahan tayo. Hindi ako mga kapatid mag-tolerate. Young people man dyan, ilang bisis na occasion dito na may nawawala ng pera sa bag. Gilagay lang doon ang pera sa bag, ang wallet sa bag. Tapos, pagbalik, wala na. Hindi lang isang bisis na may nawalan ng pera dito. Maging ang ating mga church worker dito, panahon pa ni Sir John, nawalan ng pera doon sa kwarto. May mga young people nawalan ng pera dyan sa 2 rooms.
Sino nagakuha? Outsider? Kung malaman ko mga kapatid, pasensya lang. Marami akong kilalang pulis, patawagan ko talaga ng pulis. Galit ako sa mga magnanakaw. At hindi natin tinutolerate ang magnanakaw. Kahit member pa. Kaya mga magulang, makinig kayo. Kausapin nyo mga anak ninyo. Warningan nyo mga anak ninyo. Nakuha nyo? Sabihin nyo, maling-mali ang magnakaw. Anything na pera ng iba, anything na pagmamayari ng iba, ay dapat huwag galawin. Nakuha natin? Pangit po na ang impression sa atin. Pangit po mga kapatid na babrand tayo na merong mga tao na nawawalan ng gamit dito sa simbahan. Supposed to be dapat pinakasip na lugar simbahan. Kasi dito tayo, tinuturuan tayo ng Word of God. May tama tayo na aral mga kapatid na hindi dapat natin gawin. And how come na may nawawala ng mga pera? That is irony. So there's something mga kapatid, something is wrong. Ibig sabihin, may mga tao na walang takot maggalaw ng bagay ng ibang tao. At anong ginawa sa mga magnanakaw? Tingnan niyo po, 25, sabi po dito, dahil sa kasalanan po ni Achan, verse number 25, and Joshua, why hast thou troubled us? Ikaw nag-cause ng trouble sa amin. Ikaw, Achan, dahil sa iyo namatay ang 36 na sundalo. Dahil sa iyo nagkaroon ng 36 na mga widow. Dahil sa iyo 36 na mga bata na wala ng tatay. Dahil sa iyo. Dahil sa ginawa mo. Na-realize mo ba yon? Dahil sa action mo? Dahil sa selfishness mo? Wala kang inatupag, wala kang inisip kundi yung sarili mo. And Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. Ngayong araw na ito, the Lord will trouble you this day. Very specific. And all, look what happened. After nung sinabi ni Joshua, and all Israel stoned him with stones and burned them with fire after they had stoned them with stones. Wow. Kita mo, Brad, ang consequence? Sa batas nila nung unang panahon, legal ang stone to death. Legal ang sunugin ang tao. Ano ang paraan nila, Brad? Patayin ang mga violator, patayin ang mga nagnakaw, ang mga guilty, batuhin. Tapos nung patay na, sinunog pa sila. Sinindihan. Pati asawa, pati anak, pati mga hayop, pati mga tulda nila. Lahat. Yun ang instruction ng Diyos. Sabi ba, matindi? Look at verse 26. Sabi ng Bible, and they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of the place was called the Valley of Achor unto this day. He failed to consider the judgment of God. Church, meron pong judgment sa mga taong violator. May judgment po ang Diyos sa mga taong disobedient. Ano kayang feeling ni Achan? Tinawag isa-isa, mga apo niya, mga anak niya, asawa niya, pamangkin niya, lahat na connected kay Achan. Doon sila sa gitna. Tapos mga tao, kumuha ng bato. Ano kayang isip ng mga bata, yung maliliit pa? Kung isipin natin, grabe, hindi gi-spare ni Lord kahit mga bata. Mga apo ni Achan, inosente yon. Tapos di basta-basta, mga kapatid, stone to death. Ano kayang isip ng mga bata, mga maliliit pa na wala pang bakit andito tayo? Gaano tayo dito? Ano kaya yung nasa, ni Achan?
na Lord, kung hindi lang dahil sa akin, nadamay ang aking apo, ang aking anak andito. Ako na lang sana, Joshua, pwede ba ako na lang patayin nyo kasi ako nagnakaw, ako nagkasala. Huwag nyo lang idamay ang aking asawa, aking mga anak. Wala po silang kasalanan. Ako po may kasalanan. Pero mga kapatid, sabi ng Diyos, hindi. Buong angkan mo. Grabe. Kung sa atin dito, grabe, parang brutal. Parang inhumane. Mga kapatid. At sabi ng Bible, pati mga hayop nila, sinunog, binatok, hanggang namatay at sinunog. Ganon ang judgment ng Diyos. Severe ang judgment. Sincere ang judgment ng Diyos sa mga taong violator. Gusto ipakita ng Diyos, mga kapatid, na siya po ay Diyos na dapat katakutan. Siya ang Diyos, mga kapatid, na ayaw magtolerate ng kasalanan. Para ang bansang Israel magkaroon ng takot. Na huwag silang pamarisan, huwag silang tularan. Kaya kung sino man, tingnan nyo itong si Achan, gawin kong model sa inyo. At sa susunod na mag-violate kayo, anong sasapitin ni Achan, posibleng mangyari din sa inyo. Sa Japan, pag nalaman ka, nagnakaw ka, putulin ang daliri. Ganon ang kanilang punishment. Pagkut hindi ka guilty ka na nagnakaw, merong napaka-sharp na knife, tapos iganon, pak! Kaisa lang. Kaya pag may tao na maraming putol, ibig sabihin magnanakaw yan. Pero bihira lang sa Japan ang magnanakaw, tell you. Kapatid, kasi walang tao doon ba dahil sa batas nila, magnanakaw. Kasi nasa mindset nila, pag wallet yan, may-ari yan. Pag naiwan yan, may babalik yan. Yan ang nasa mindset nila. Kaya until now, ang Japan, ang bansa sa buong mundo halos, na walang magnanakaw. Kasi may respeto at takot sila. Amen? Tayo hanggang may kamay pa. Isa pa, may apat pa. Pati ka, sige. Gipotol na ang 5. Meron pang 5. Pwede ba? Nakaw pa rin. May 4 pa. Okay pa, may 4. Nakaw pa rin. Naubos na. Ubos ng finger. Sabi ng gobyerno, Pilipinas, di ka talaga madala. Ang finger mo sa left, ubos na. Sa right, ubos na. May paguro, ulo na lang. Dito na lang putulin. Kaya di na makaya. Ang kamay, di man madala. Magnakaw pa rin. Dapat ulo na lang. Ganon ang Pinoy. Hello, dyan ba tayo? Church by judgment. Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Chapter number 12. Look at verse 14. Chapter 12, verse 14. Let's read Ecclesiastes chapter 12, verse 14. 13 and 14. 13 and 14. Read. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be what? Evil. What is our whole duty? What is the whole duty of man? According to verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter of God. Fear God. Magkaroon tayo ng takot ng Diyos. Yun dapat ang whole duty natin. Sapagkat kung meron tayong takot sa Diyos, may takot din tayong gagawa ng masama. Pag may takot tayo sa Diyos, may takot tayong gumawa ng kasalanan.
At tandaan niyo ito mga kapatid, sabi ng Bible, verse 14, "For God shall bring every work into judgment." May judgment po sa ating ginagawa, whether it be good or whether it be evil. Amen. It could be wala nakakita si pastor. It could be wala nakakita ang asawa ng pastor. Wala nakakita si mamang mo, si papang mo, classmate mo. But take note, there is somebody na nakakita sa iyo all the time, and that is the Lord. Young people, pwede ka makatago ngayon. Christian, makatago ka ngayon. But I tell you, one day, there will be a judgment day. And how long ka makatago? How long mo pwede taguin ang kasalanan mo? But not forever. You know what? Ang kasalanan para po yung time bomb. Oh. One day it will explode. Kaya it's better na dapat tayo po mga kapatid magkaroon ng takot sa Diyos. Huwag nating antayin na magkaroon ng judgment. You know what? Pwede kang i-judge ng Diyos dito sa mundo and pwede kang i-judge someday doon. Niisip natin walang nakakita. Niisip natin walang nakakaalam. But I tell you kapatid, nagkakamali ka. Lahat na bagay alam ng Diyos. And someday, para ma-stop ko mga kapatid, sometimes i-expose yung kasalanan mo. Huwag mo nang antayin darating yung point na ganun, mapahiya ka. It's better ngayon mga kapatid, stop it. At tayo po'y mag-change ng ating mind. Ang buhay po ni Achan is enough na po para maging illustration natin. Hello, amen? Maging instruction natin, maging warning sa ating lahat na dapat po tayo kapatid ay hindi po magtago ng kasalanan. Before I close, 3 things mga kapatid. Moral lesson sa life ni Achan. Are you there? Makinig kayo, 3 lang. Moral lesson sa life ni Achan. Number 1, moral lesson number 1, let's be honest in everything we do. Amen? Na dapat sa gagawin natin, ginagawa natin sa lahat na bagay. Are you listening? Lahat na bagay, 24 hours, dapat honest tayo. Kayo naganegosyo, dapat honest kayo. Sa transaksyon ninyo, honest kayo. Kayo mga trabahante, dapat honest kayo sa DTR ninyo, sa time ninyo. Huwag niyong doktorin. Kung late. Hello? Sa ating transaksyon, dapat honest tayo. Huwag tayo mangloko ng tao. Pag magsiling, okay pa rin talong mo, pris ka pa ni. O okay ni. Isda mo ni, pris ka pa ni. O pris ka pa. Make sure pris ka. Tiga pa ni, o tiga. Tiles, tiga ni tiles. O. Ang lamisa, tiga. It's better mga kapatid, be transparent. Alam nyo, i-bless tayo ni Lord kahit konti lang income natin. Pero pag honest tayo ka Lord, i-bless tayo. Si Lord magpapadala ng maraming customer. Si Lord magpapadala, mag-provide ng mga kliyente. Basta honest lang tayo. Sabi ng Proverbs, better yung sabi niya dry a morsel, yung konti lang, kaysa malaki ang gain. Pero galing man mga kapatid sa hindi maganda. Let's be honest. Church, there is blessing sa mga tao na honest. Hello? Let's be honest in everything we do. Number 2, moral lesson, covetousness leads to destruction. Ang pagiging covetous, it will lead us to destruction. Lahat ng mga tao na covetous, ang kanilang ending ba? Destruction. Look at Solomon, sa sobra niya ka-covetous. 700 wives and 300 concubines. 700 ka-asawa. At kulo kadidang niya, 300, 1,000 tanan. Teka, libog siya. Kung sino sundon niya. Kay si Mrs. Isa, si wife number 1, gadiman. Gadiman po si ano. Kaya lahat mga asawa niya, pinagawa niya ng mga temple. Kay bawat asawa niya, mga unbeliever, may mga kanya-kanyang Diyos-Diyosan.
Kaya gusto niya, pinagawa niya ng Diyos-Diyosan para patas. Naging compromiser siya. At yun yung dahilan na pariwara siya sa Diyos. Nalayo siya sa kay Diyos, kay Lord, sa pagiging covetous niya. Paggawa siya cattle breeding, building project, lahat mga kapatid. Pero ang ending ano niya? Vanity of vanity. All is vanity. Maangkin mo man lahat sa mundo mga kapatid, pag wala kang Kristo, wala ka pa rin satisfaction. You want more and more and more and more. Ganon ang tao pag walang Panginoon sa buhay. Covetousness. Third one, learn to, moral lesson mga kapatid, let's be honest in everything we do. Covetousness leads to destruction. Learn to be content. Amen? Learn to be content. Just wait for right time. Huwag kang mag-shortcut. Huwag kang manglamang. Huwag kang gagawa ng illegal para lang makuha mo ang gusto mo. Learn to be content. Let the Lord have His way. Amen? Let the Lord have His own time. Failure number 5 of Achan, Brad. He failed to consider the judgment of God. He failed to consider the judgment of God. Young people, take note, there is judgment. Christians, there is judgment. I-judge the Lord ang mga tao na mga dishonest. I-judge the Lord ang mga taong covetous. I hope and pray the life of Achan mag-serve sa atin warning. Amen? Na kung anong sinabi ng Diyos, dapat sundin natin. Anong pinagbawal ng Diyos, dapat bawal sa atin. Hindi magbawal si Lord ng walang dahilan. Kung bakit niya ipinagbawal, may reason po yun. It's better we pay attention. Amen? Because that's the time, mga kapatid, magkaroon tayo ng safe na buhay. Every head bow, every eye closed, tayo manalangin. Let us all stand. Father in heaven, thank you for this morning. Thank you, Lord, sa inyong warning sa aming buhay na dapat kami, Lord, maging honest sa inyong harapan.